Ano po kami. Tabi ko ngayon yung aking may sakit na parvo na naman siya. Ano na pong aso yung namatay ko. Aso ko na namatay. Dahil dan sa parvo. Kaya bantay sarado po ako dito. Kasi meron akong aso na namatay. Nagka-parvo din. Na-depress ako. Ilang buwan ko pong ininda yun. Kapag nakakalala ko, iniiyakan ko palagi. Hanggang ngayon hindi ako nakaka-move. Kapag nakikita ko yung video namin, yung alaga ko. Ganun ako kaatat sa mga alaga ko. 2 days na po siyang hindi ko makain. Kaya parang bleeding na rin po yung pag-aalaga ko sa kanya. Hindi po siya nililingatan sa paningin ko. Ito, tinali ko muna siya para hindi siya umalis sa tabi ko. Kasi pag umaalis siya, nagtatago siya sa ilalim ng kama, sa ilalim ng sofa. Hindi ko na siya makuha. Nahihirapan akong kuhanin. Kasi baka makatulog ako tapos biglang bumaba ng kama. Kaya ang ginawa ko, tinali ko siya sa tabi ko. Napakain ko siya for feeding. Kasi ayaw niya talagang kumain pang 2 days na ngayon. Nalulungkot na naman ako. Yung isang aso ko lang nakasurvive sa parvo. Lahat ng aso ko na nagkasakit ng parvo ay nawala. 2 aso ko ang nagka-parvo na iniyakan ko, na-depress ako. Doon ako nag-umpisa ng diagnose ng sakit sa puso. Dahil iniyakan ko na sobra. Parang ilang linggo ako umiiyak. Hanggang yun, may naramdaman akong kakaiba sa sarili ko nung na-check na ako. Parang na-depress ako. Kala mo namatay ang linak ng anak. Ganun ko kamahal yung mga alaga ko. Kaya yun, hindi ko nililimat sa paningin ko yung mga alaga ko. 2 gabi na akong walang tulog ng maayos. Dahil 2 araw, 2 gabi na rin hindi kumakain. Hanggang bumagsak na yung katawan niya. Parang okay naman siya pag minsan pinipilit niya maglaro. Pero bigla naman siyang hihiga o kaya magtatago sa mga ilalim. Akala ko okay na siya. Halos ang tulog ko kagabi, 2 oras lang. Kasi maya-maya gumigising ako para pakainin siya. Pinuforce ko siyang painumin ng tubig kasi ayaw niya uminom ng tubig. Pinapakain. Talagang pinipilit ko makasurvive siya. Makaligtas. Yung breed ko nito, half Minpin, tapos Shih Tzu. Half Shih Tzu, half Minpin, miniature pinscher. Sabi ng husband ko, wag ka na mag-aalaga ng mga aso kasi pag nawawala sa dinadamdaman ng gusto pati ikaw nagkakasakit. Hindi ko na mapigilan. Hindi. Mahilig talaga ako mag-alaga ng mga aso. Sila talaga yung nagpapalambot sa puso ko. Yung tipong wala na akong, kahit hindi na ako mag-ulam, papakain ko na sa kanila. Ganun ako ng mga aso. Kaya nasasaktan ako. Pag may sakit sila, alam mo, may anak din ako yung may sakit na hindi ko malingat sa paningin ko. Magpapakap-akap siya sa akin saglit, tapos aalis. Tapos babalik na naman sa tabi ko. Kaya para din ako napapraning. Kasi iniisip ko kaagad negative. Dahil baka mawala na naman sa akin, tapos dibdibin ko na naman. Ganyan lang siya.
Pag alam ko medyo matagal na hindi na siya kumakain, force feeding ko siya. Try ko na matulog muna habang kakain niya lang kasi gigising na naman ako mamaya para pakainin mo siya. Napakahirap sa pakiramdam, parang kulang yung parte ng katawan ko kapag alam ko may sakit. Isa sa mga alaga ko. Parang lagi akong busog, hindi ko maintindihan. Hindi rin ako makakain. May asawa ko, ang uwi ko daw. Kasi mga aso lang naman daw yan. Pero hindi nga alam yung sobrang sakit sa dibdib pag alam mo yung sakit ng isa sa alaga mo. Kahit pilitin mo isipin, oo nga naman aso lang yan. Pero hindi. Ito kasi bago na naman siyang bigay sa akin. 1 month pa lang siya dito. Tapos sobra na naman ako napapamahal. So yun ang mahirap sa akin. Yung masyado ako na-attach sa kanila. Kapag hindi naman inaasahan mo, minsan nawawala. Totoo lang, pati sa pagdarasal ko, nakikiusap ako sa Diyos, sana pagalingin na siya. Pagalingin na yung mga alaga kapag may sakit. Kasi sila, sa kanila ako kumukuha ng stress reliever ko. Pag pagod ako, kapag stress ako, yung mga aso, pinakausap ko lahat yan, yung mga alaga. May 3 ako natitira dito. Aso. Lahat sila tumatabihan sa akin dito sa kama. Hindi ko lang sila mapakita sa inyo kasi yung suot ko. Lahat sila nakatabi. Nandyan sa likod ko. Lahat yan. Pagbaba ko ng kama, bababa lahat yan. Pag-akyat ko ulit. Kahit saan ako pumunta akong kusina, punta akong labas. Magigiyakan yan pag iniwan ko sila. Ganun ka tindi yung banding namin ng mga alaga ko. Parang kapag nawala ako sa kanila, nawala sila sa akin. Sobra rin akong dinidibdib, nagdaramdam. Itong may sakit, pinagdalasal ko sana gumaling na nga. Para naman makarelip na ako, makatulog na ako ng maayos. Kasi ilang gabi na rin ako hindi matutulog ng tama. Pag 2 oras na lang yung tinutulog ko kasi panay, putol-putol pa yan. Gigising ako every 2 hours, i-check ko, pakakainin. Nag-blender ako ng pagkain. Niki, halika. Sobrang nahihirapan. No? Ang galing na ito, no? Ang galing na po kami. Sleep na po kami.